Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Colossians, chapter 2, verse 7. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Overflowing with Thanksgiving. So sa pagtatapos po natin sa series natin this week, napakaganda po ng sinasabi dito ni Apostle Paul. Lagi daw po tayong magpasalamat sa Diyos. At alam niyo po, katangian po ng isang Kristiyano yung siya ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Ano po? Kaya iyan ay yung tinuturo po natin. Ano po? Overflowing with thanksgiving. Kasi po, yung pagiging mapagpasalamat po is the most positive response na pwede nating gawin sa ating pong buhay. Ano po? Siguro pwede tayong mag-react differently paminsan-minsan, pero ang Biblia, pansinin niyo po, no, punong-puno ng mga verses patungkol po sa pagpapasalamat. Bakit po? Kasi ang pagpapasalamat po ay isang faith response. So, ibig sabihin, pagka tayo po'y nagpapasalamat, nag-ooperate po tayo in the spirit of faith. Ano po? At dapat sa buhay na ito, kaharapin natin ang lahat ng sitwasyon ng meron pong pananampalataya. Kaya naintindihan ko po bakit yan po ang payo ni Apostle Paul sa mga believers. At makikita po ninyo, dapat kakaiba po tayo. Hindi tayo katulad ng mga taga-sanlibutan na mareklamo, mahilig dumaing, no, mahilig negative talk, ika nga, ano po. Tayong mga Kristiyano, sa Philippians chapter 2 verse 14 sa English Bible po, sabi diyan, do everything without complaining and arguing. Kasi maraming tao kasi sa mundong ito talaga, nasanay po tayo na magreklamo. Magaling tayong magreklamo. Madali tayong magreklamo. Para maging kakaiba daw po tayo, sabi po ni Apostle Paul, huwag tayong magreklamo or makipagtalo palagi. Kasi kailangan sanayin natin na lagi tayong maging mapagpasalamat sa Diyos para maging kakaiba daw po tayo sa mga tao sa henerasyong ito. Yung pong sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 14. Alam niyo, naiisip ko po ito ngayon na sa tuwing makakarinig ka ng masamang balita, ang bilis-bilis po ng tao mag-react negatively. Ano po, patong-patong na po kagad yung pagrereklamo na lalabas po sa kanilang mga bibig. Kaya ang ginagawa ko po doon ay lumalayo po ako kagad and I stay away from negative people, yung mga tao na magaling magreklamo. Ano po. Instead, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. At sinasabi ko sa kabila ng lahat, ang Diyos pa rin ay mabuti. Ngayon, sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, bakit kasama yung thanksgiving? No? Hindi ba pwedeng mag-pray na lang? Mapapansin nyo, again, ang pananampalataya natin, nag-ooperate po dapat yan tuwing tayo ay nagpe-pray. So, paano po nag-ooperate yan? Yung pong pagpapasalamat, lalabas po sa ating mga bibig kahit hindi pa natin tinatanggap yung ating pong ipinapanalangin. Ang galing, ano po, ito po mahirap matutunan. Yung maging thankful ka na agad kahit hindi mo pa tinatanggap yung sagot sa iyong panalangin. Pero ganun po dapat ang pananampalataya Naniniwala ka na tinanggap mo na kahit hindi mo pa nakikita. Pangalawa, kahit anong mangyari o anuman ang tanggapin mo sagot mula sa Diyos, kailangan magpasalamat ka pa rin. Kaya doon nalulugod ang Diyos kasi pinagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat. So tayong mga Christians, ano po, para effective po yung ating prayer, lagi po nating samahan ng pagpapasalamat. At pansinin niyo po yung word na everything. Parehong present po yan doon sa Philippians 2:14 tsaka sa Philippians chapter 4 verse 6. Meaning, in good times or even in bad times, dapat matuto tayo
magpasalamat. Kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit God's will? Kasi alam natin sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga taong nagmamahal sa Kanya. At alam natin yun. Kaya lagi tayong magpasalamat. So ano yung mga iiwasan nating mga pananalita? Ito po, tuturo ko sa inyo yung tanong na why Lord? Bakit Lord? No? Kasi kadalasan po pag gano'n ang tanong natin, parang sinisisi natin si Lord sa nangyari sa ating buhay. Pangalawa, yung madalas naririnig ko yung ang hirap ng buhay. Huwag po, no? Masarap pong mabuhay sa mundong ito. At yung salita na hindi ko na kaya, no? Suko na ako. Saan tayo pupulutin yan? I-avoid nyo po yung mga words na gano'n. Ano po? Kasi nagko-confess po kayo ng mangyayari sa inyong buhay. Iwasan po ninyo yun. Yung sasabihin ninyo, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa dito sa Pilipinas. Wala nang mangyayaring maganda. Huwag po. Nagko-confess po kayo mga negative words. At ang mga dapat nating i-confess, ano po yung, thank you Lord, salamat Panginoon, God is good all the time. I can do all things through Christ who strengthens me. Ano po? Mahalaga yon. Yung sabihin natin, every morning, mahal ako ng Diyos. He cares for me. Iniingatan niya ako. All things are possible. And I belong to Jesus. Lagi niyo pong sasabihin yan every day. At magugulat po kayo. Makikita ninyo, mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa inyong buhay. So tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Sanayin namin yung aming bibig na magpasalamat kasi ito yung pinaka-positive na response sa panahong katulad nito. Pinagdadaanan ng buong mundo, maging ng aming bayan. Salamat Panginoon at mabubuting bagay ang aming sinasabi. Pagpapasalamat ang aming laging sasambitin dahil alam namin ikaw ay nagmamahal sa amin. Purihin ka. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo. Nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.